Bago ko po ituloy po ang ating gagawing reaction ngayon, sana nasa maayos po kayong kalagayan, lalo na po sa aking mga walang sawang mga sumusuporta sa aking video. Ingat po tayo dyan, mga OFW na kung saan saan man sa panig ng mundo. Ingat po tayo ha, ulitin ko. At ito yung reaction na natin. Bago ko po ilabas ang video, itong si Chis Escudero in-interview ni Karen Davila. Ay mukha para sa akin to masakit ha ang sinabi nito kay Senator-elect Rolando Marcolita na tinawag niya ng matanda at saka baguhan na senador. Sa ano lang no, sa mga media kagaya ho sa inyo na kapag mga vlogger ang nagsasalita ng mga ganon, ang mga media para hindi nila matanggap na kasi wala mga pinag-aralan, mga ganon-ganon ba na ano nila sa mga vlogger na magsalita ng mga balasubas ba pagkasabi. Yung bang barabara ang pagkaistorya, minsan maririnig natin sa mga ibang vlogger na barabara talaga, may nagmumura. So sa media, kung kayo talaga ay isang professional na nasa mga journalist kayo, mga journalist, mga kurso ninyo. Pero itong ginawa ni Karen Davila, hindi to first time lang na ginawa niya sa mga elected official. Hindi lang elected, yung mga panahon ng kakandidato, ay mukha yatang si Karen Davila minsan din nag-isip kung tama ba yung binibitawan niya ang salita. Kaya ito yung video na interview niya ni Chis Escudero na nakadalawa na ni si Karen Davila dito kay Senador-elect Marcolita. Nung nanalo si Senator Marcolita, bakit nanalo yan? Paano nanalo yan si Marcolita, ang sabi niya. So ito yung video, pakinggan natin ha. Ipasok ko na tong video na to. Already announced the major committees. You have Senator Kiko Pangilinan for Agri, Bam Aquino for Education, ayan mga listahan sa mga committee. For Finance, that's correct. No? And you have Marcoleta for the Senate Blue Ribbon Committee. We're showing a list right now on your screen. So these have already been decided. Take us through, for example, Kiko Pangilinan and Bam Aquino, which could have been in the minority, and yet you gave them juicy, powerful committees. These are not. I don't consider committees, Karen, either juicy or non-juicy, powerful or non-powerful. There's a reason why these committees exist. Di ba? Una, yun nga sabi ko, ingat lang ho sa mga media, lalo ho dito sa mga mainstream media pagsalita. Kapag hindi kasi sila pabor sa tao na kung sino kanino binibigay itong mga ganitong committee, talagang garapal din sila magsalita. Ito yung sinasabi niyang juicy daw na committee para dito kay Aquino at saka kay Kiko Pangilinan itong sa agriculture, napunta kay Pangilinan itong education, napunta kay napunta dito kay Bam Aquino. So tinawag niyang juicy daw. Tapos ito yung kay Marcolita matindi nga kasi tinawag niyang baguhan pa tapos matanda na. Bastos ni Karen ka sa kanya maiinis ka rin ba sa ganitong klase mga nasa media ba na bias na nga sila, tapos ganyan pa sila magsalita sa mga tao na hanggang ngayon may kinikimkim ang galit ng ABS-CBN dito kay Senator-elect Rolando Marcolita gawa nang nawala sa kanila ang prangkisa ng ABS-CBN. The reason why these committees exist is a question of their respective advocacies and core competence. So sa kaso, sa sitwasyon ni Senator Pangilinan, he ran on that platform. Sa sitwasyon ni Senator Bam Aquino, he ran on that platform specifically too. Sa kaso nung iba, they were former executive department officials handling those offices. So we tried to make do with the available talent we have in the Senate. So it's not really a question of giving them this or that. And another thing, Karen. Okay. And I wanted to ask you, before you move, if newcomer Senator Marcoleta, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all. But it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. And some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc
What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Inano niya, iniintriga niya si Chis Escudero na ito nga yon nililigawan ni Chis Escudero itong mga Duterte Black para makuha ulit ni Senate President itong ni Chis Escudero. So ito ngayon, harapan mismo ni Chis Escudero, sinabi kaagad nito ni Karen Davila na kaya mo ba binigay itong committee ni Rolante Marcolita, parang bayad mo to sa pagsuporta sa iyo itong mga Duterte Black. Kaya ito yung Senate Blue Ribbon Committee binigay sa kay Senator-elect Rolante Marcolita. Bagay sa dito kasi abogado eh. At ito, tuloy natin, pakinggan natin siya. Senator Marcolita is not a newcomer in the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcolita nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer. Exacto. And I think, Legit or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ng pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair, to say the least, na maliitin yung kakayanan ng bago sa pola at sabihing mas may kakayanan. Sa poll si Karen automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Okay, now your Di ka napahiya nun, Karen? No? You have Senator Mig Zubiri, who was former Senate President. I mean, he was ousted. You have Senator Loren Legarda, Lacson Soto. These are senior senators. You've worked with them through several Congresses, and they're now in the minority. Would you want to change the situation and have them over to join the majority? No, Karen. In a democracy, you cannot dictate. In a democracy, you allow a free vote for them to decide freely. As you said yourself, Matindi ka, Karen, the two mag-indiriga. former presidents, one of whom wanted to be the Senate President, again decided to be in the minority, and I respect that. I look forward to working with them. I look forward to engaging them with respect to the meaningful pieces of legislation we will be discussing and passing. Are you in speaking terms? I mean, this is quite personal, but I'm curious. Sure. Are you in speaking terms with Mixplit and Senator Soto? Of course. We just had coffee last night at my office after session with Senator Soto. I greeted everyone on the first day of session. But Karen, my personal life is separate from my work life. Ang huli ko yata naging kaibigan sa Senado na kaibigan talaga sa trabaho din ay si Senator Grace. Bago nun si Senator Noynoy. Sa Kamara, kami nila Senator Joel noon. He was a work and a friend outside of the House. Putulin ko muna. Akala kasi nito Karen Davila. Kasi ito si Subere at saka itong si Tito Soto. Mga former Senate President po ito. Siguro, ang akala siguro nito ni Karen Davila, porket sila former Senate President, tapos itong si incumbent Senate President, itong si Chis Escudero, ay magkaaway na. Tapos in fairness naman, ay kitang-kita naman natin itong si Subiri na hayagan talaga niyang sinabi na hindi niya susuportaan si Chis Escudero. Susuporta siya dito kay Tito Soto. So, ngayon, inilagyan niya ng kunting kulay itong mga senador na to. Akala ba niya na parang ano lang ba, tambay itong mga to? In fairness naman, kung professional kayo, kung maglingkod talaga kayo sa bayan, wag niyong dalhin sa loob ng Senado ang inyong bangayan.
Kung magbangayan kayo dyan, parte sa trabaho. Hindi yung bangayan na personalan na ho. Yun lang ho yung ikukuminto ko dyan. Kasi pangit ho pag gano'n na ang inyong trabaho dyan, haluan ng bangayan, tapos personalan. Kung hindi ka man napili ng Senate President, so i-accept mo na. Ito si Tito Soto pala, porket minority floor leader, ay pwede siya, lahat na committee, kasali siya doon. Yun lang ho yung ano dyan. Ang maganda sa... ngayon ko lang alam hindi naman kasi tayo ni tumakbo na pagka-senador. Hindi, biro lang ha, nagpapatawa lang. Hindi ko lang alam, ngayon ko lang alam pala, pag Senate minority floor leader ka pala, ay membro ka sa lahat na committee. Hindi mo na kailangan na bibigyan ka ng committee, hindi mo na kailangan manghingi ka ng committee, at least na mayroon ka. Pero wala siyang hawak talaga. Unlike tong mga kasamahan niya ngayon, ay mga latak-latak, yun na ibibigay sa kanya. So, ituloy natin yung pakinggan natin yung itong si Karen Davila talaga. Napaka-chismosa talaga. Marites Subrat to si Karen Davila. And a friend outside of the house as well. Ayun. But I have very little really close friends sa trabaho. Parang hiwala yun. Parang pamilya-pamilya yung trabaho. Exacto. Yun ang sabi ko, di ba? Okay. As Senate President with 3 years to go, with this administration, Nako. just very quickly, what do you envision your leadership to be? What do you want to achieve in the next 3 years? Akala ko. Karen, the president was elected to serve for 6 years. As far as we can, we will support his agenda and program for as long as it is in line with the Constitution, the rule of law, and what the population, what our people needs. We will stand for what is right and always oppose whatever we think or view is wrong. And we will pass meaningful legislation, not necessarily in the president's agenda, but try to shape his agenda as well through legislation. But this will not only come from me, Karen. This will come from all 24 members kasama sa caucus to na hindi pinapansin ng media. Ano yung priority ng Senado? Anong priority? Kahapon lang namin na pag-usapan, Karen. So we're finalizing it. We'll come up with it, I hope, in the next couple of days, if not by next week. Trying to get the agenda, the priority, and the ID agenda. Okay, my last question, which I missed from the gap, is the fact that the president did not talk about online gaming, gambling in his speech. I want to know, as Senate President, because you would have a strong voice on this, what are your thoughts about online gambling? To ban, to regulate, ano ba? First, on the part of the President, I think he did not talk about politics, policy, or the economy. Hindi na. Marbumbong na yan, Karen. Huwag mo itanong sa Senate President. Bumbong yan. So, siguro may ibang pagkakataon para tanungin siya tungkol dyan. 3 bills have been filed to ban online PIGO, Philippine Inland Gaming. 1 bill was filed to... Yun ang ano nga ni Karen Davila, nakita ko yan siya pag nag-interview, kapag yung tao na i-interviewin niya ay parang ang baba ng tingin ni Karen ba sa tao na yan. Kasi naalala ko dati si Alma Moreno, na-bash siya noon Kasi talagang naalala niyo yun nung tumakbo si Alma Moreno ng pagka-senador. At kawawa yun kasi in-interview din si Alma Moreno nito ni Karen Davila na talagang harap-harapan yun na underestimate talaga ang pagkasabi ni Karen Davila kay Alma Moreno. Na anong mo, parang ano ba niya, English alam mo naman si Alma Moreno, hindi naman talaga yan makapag-deliver talaga ng todo English kasi hindi naman yan sa yung gaya talaga ng iba na nagtapos talaga ng mga abogado o anong mga kurso niya. Nangapa yung ali. So nabas si Karen Davila noon. Ito na naman ngayon, itong si Marcolita, nakadalawa ka na kay Karen kay Marcolita. Nung nanalo si Marcolita, sinabi, "Uy, paano nanalo 'yan? Paano nanalo si Marcolita? Saan galing yung boto niya?" Insulto 'yun sa mga ganun na mga ng official na natin ngayon, senador natin ngayon. Si Marcolita, abogado ho 'yan. Ganun na lang ba talaga ang galit nyo kay Marcolita tungkol ho dito sa nakuha niyang boto o kaya nakuha niyang panalo dahil ho siguro
hanggang ngayon, kayong mga taga-ABS-CBN ay hindi pa ninyo talaga tanggap na wala kayong prangkisa. Gawa nito ni Marcolita na talagang ginisa kayo noong time na yon na tungkol ho sa pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. So, hindi naman ho kasalanan ni Marcolita ho. Yun kung inyong titinan na maigi. Ano bang gusto talaga ninyo? Kapag mali, gawing tama. Kapag tama, mali. Yun lang yung talagang hindi ko maintindihan sa atin sa Pilipinas. Kasi nakikita natin na ang mali ng ABS-CBN noon ay hindi masagot-sagot nga yung tanong ng may-ari mismo ng ABS-CBN, itong si Gaby Lopez, na siya ay isang Amerikano. Tapos bakit siya nakakuha ng driver's license na hindi naman pala siya totally Filipino. Doon pa lang, tinatanong na siya, ang sagot niya, hindi niya alam. Pwede ba yun? Kasi 17 years old, 18 years old ba yun siya noon? So ito yung si Karen Davila hanggang ngayon, tinitira talaga niya si Senator-elect Marcolita. Anong problema mo kay Senator Marcolita na sabi mo matanda na, tapos napunta pa sa kanya yung pinakamakapangyarihan na committee sa Senado? Wala ka nang pakialam doon. Tatakbo ka kaya ng senador para makuha ka, maano mo rin yung committee na gusto mo. O kaya mag-file ka ng resolution para diyan sa ABS-CBN ninyo. Alam ko may nagpa-file ng resolution ng nakarang taon yan. Hindi rin nagalaw eh. Wala rin. Kasi ang laki kasi ng atraso ninyo, ng may-ari ng ABS-CBN. Mayroon kayong mga dinadaya pa dyan na mga land title dyan sa Quezon City. Yung BIR nyo hindi cleared. Yung mga trabahante nyo nasa Dole, ang daming reklamo, ang daming hindi cleared din kayo doon. Yung iba nga dyan, nung nagkakaso kayo sa, kayo sa House of Representatives, tsaka na lang ni-regular, tsaka na lang binayaran nung na yun, bumuka na yung time na yun. Ito ngayon, kay Marcolita kagalit, ay, si Karen Davila naman huwag mong tawaging matanda kasi sa lahat ng nagiging, klaro lang para sa akin, sa lahat ng nagiging Senate Blue Ribbon Committee dyan sa naalala ko lang na pinakagusto ko nang hahawak ito si Marcolita. Kasi alam ko talaga, ulo nasabi ko na direct to the point ito. Hindi to klaseng senador na kagaya ng iba na palamya-lamya. Hindi to klaseng senador na pa-cute-cute to si Marcolita. Kasi nakikita ko to nung sa House of Representatives pa lang last year na talagang direct to the point. At sa kinatatakutan to sa Quadcom, kaya nga tinanggal siya sa mga committee doon na walang pasabi sa kanya. Na wala karang committee dito sa House of Representatives. Kaya, nagtaka na siya na wala na pala ako dito. So ngayon, gaba doon sa mga House of Representatives na tinanggal siya kasi nandito siya sa upper house na. Di na siya sa lower house. Senador na Ngayon, kapag galit ka kay Marcolita, manahimik ka na lang. Mamaya, mabigwasan ka naman kay Marcolita. Tawagan mo, interviewin mo, tingnan natin kung saan ang saan ang tapang mo. Yung Englishara mo na, pagka-Englishira mo dyan na kung kung interviewin mo to si Marcolita, tingnan natin kung saan talaga ang angas mong mga media kayo. Kasi kayo mga media kasi, halata na kayong sobrang bias. Yun ang nakikita namin. Hindi naman ako nagsalita lang nito. Ang dami nagsalita sa inyo na sobra kayong bias. Kapag ayaw nyo talaga, bakbakan nyo ng bakbakan yan. Parehas lagi ng GMA7 Dati maka-ABS, maka-GMA. Pero ngayon, wala na. Yung mga channel ninyo, parang sarap na i-boycott talaga. Para matauhan din kayo sa pagkabayas ninyo. Ayusin nyo kasi pagbalita, ayusin nyo pag-interview sa mga tao. Kasi ang mga tao ngayon hindi nabubo.